Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po rito ay expert says Bitcoin will do better under Kamala Harris. Yan, mas magpi-perform daw po. Mas maganda raw po ang magiging performance ni Bitcoin ayon sa isang eksperto kung ang nanalo bilang US President ay si Madam Kamala Harris. Ayan. Kaya atin pong pag-uusapan sa video na ito ang kanyang paliwanag kung bakit po niya nasabi ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Sa ngayon ay kasalukuyan pa rin po ang nagaganap na presidential election sa bansang US. At yung naglalabanan po dito ay itong si Donald Trump, yan, at saka si Kamala Harris. Kaya ayan, yung kanilang eleksyon po na ito ay nakakaapekto po ito sa presyo ngayon ni Bitcoin. At ayan, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay as the 2024 US presidential election draws near, discussions among Bitcoin supporters are becoming increasingly focused on the potential impact of the election's outcome on the crypto market. Ayan, nag-uusap-usap na po ang buong cryptocurrency community kung ano nga ba ang magiging impact ng resulta. Yan, kung ano yung magiging resulta ng US presidential election ngayon. At yan, malapit na po yan. Habang palapit po ito ng palapit ay nagdudulot po ito sa hindi natin malaman kung ano ang magiging epekto nito kay Bitcoin. At hindi lamang po kay Bitcoin kundi sa buong crypto market. One vocal Bitcoin supporter, Rahat Soni, has sparked conversation by suggesting that a Kamala Harris victory would have significant consequences for Bitcoin. Ayan, meron pong isang vocal Bitcoin supporter dito na si Ginoong Rahat Soni ang siyang nag-umpisa po ng isang matinding usap-usapan. Yan, or isang conversation sa community, sa crypto community na kapag nalano raw itong si Madam Kamala Harris sa pagkapangulo ng bansang US ay magdudulot na po ito ng matinding consequences para kay Bitcoin or magkakaroon ito ng matinding impact sa presyo nito. According to Sony, the US dollar could experience rapid devaluation under Harris administration, which he believes would drive shift toward Bitcoin as an alternative means of transaction. Ayan, ganyan po katindi yung inilabas na analysis dito ni Ginoong Sony. Sabi niya kapag naupo raw itong si Madam Kamala Harris bilang pangulo ng bansang US ay yung halaga raw ng US dollar ay makakaranas ng mabilis na pagbagsak. Kaya yan, babagsak yung value nito. At dahil dito, ito raw yung magdudulot ng pag-angat ni Bitcoin sapagkat itong si Bitcoin ay ito po ang siyang magsisilbing isang alternatibo na alternatibo na paraan para sa pagtatransact. Kaya ayan, Sony's argument centers on the idea that as the dollar loses value, the demand of Bitcoin would surge, making it more attractive asset for those looking to preserve wealth. Ayan, yan pa ang isang dahilan ayon kay Ginoong Sony kung bakit tataas ang presyo ni Bitcoin. Yan, kung babagsak ang value o halaga ng dollars ay syempre yung mga tao ay maghahanap po sila ng isang asset kung saan ay magandang i-preserve yung yung halaga ng kanilang wealth or yung kanilang yaman or yung kanilang pera. Kaya yan, itong si Bitcoin ay syempre siya po ang isa sa mga magandang assets dito, isang attractive na asset sa magandang pagpipilian na may kakayang mag-preserve ng wealth. Kaya yan, he further emphasized that while real estate prices might rise due to dollar valuation,
Bitcoin's potential for growth could far outpace that of a traditional assets. Ayan, yung iba pong mga alternative dyan, asset para ma-preserve yung wealth natin ay ayan, yung mga real estate. Ayan, mga real estate. Pero ayon po kay Ginoong Sony, ay yung dollar devaluation daw na ito ay mas matindi ang magiging potensyal na paglago nito, or mas matindi yung magiging epekto nito kay Bitcoin, kung saan ay mahihigitan niya yung paglago ng mga yan is in comparison po sa mga traditional assets na katulad ng real estate. Kaya sa madaling salita ay si Bitcoin ay mas matindi yung kanyang mararanasang paglago sa presyo. Ayan, compared sa ibang mga assets. Divergent views on Bitcoin's future. Notably, some Bitcoin community members express contrasting views, with one commenter suggesting that Bitcoin would benefit more under Donald Trump's leadership. Kaya yan na nga. Iba-iba talaga ang opinion ng Bitcoin community ngayon. May mga nagsasabi na kapag mas maganda or ang benefits or mas magbe-benefit itong si Bitcoin kapag ang naupo ay si Ginoong Donald Trump sa pagkapangulo ng bansang US. Kaya ayan, may mga contrasting views, nagkukontrahan na pananaw. Kaya dahil dyan ay hindi po talaga natin alam kung ano po talaga ang magiging outcome ng presyo ni Bitcoin or ang crypto market kung si Madam Kamala Harris ang naupo or si Ginoong Donald Trump ang nanalo. Kaya yan, tayo presidential race. The platform ads reveal a closely contested election with Donald Trump and Kamala Harris nearly tied in terms of probability. Yan, meron po silang inilabas dito na probability outcome na ayan, kung sino kaya ang posibleng manalo sa pagkapangulo dito sa bansang US. At nakikita po natin dito na nangunguna po si Ginoong Donald Trump. Meron po siyang chance na 50%. Kay Madam Kamala Harris ay yung kanyang chances naman ay 49%. Kaya dikit na dikit. 1% lamang po yung lamang ni Ginoong Donald Trump kay Madam Kamala Harris. Kaya ayan, hindi pa rin po natin alam kung sino sa kanila ang mananalo. Ayan, napakadikit. At hindi na rin natin alam kung ano ang magiging impact nito sa presyo ni Bitcoin or ang crypto market, kung sino sa kanila ang mananalo. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.